Baga po, ang ating pag-usapan po ay yung yung latest kay Digong Duterte. Ang latest ay nag-utos ang korte, yung pretrial chamber, na ipagliban muna ang proseso ng paglilitis, lalo na yung proseso sa tinatawag na confirmation of charges. At ang katwiran ng pretrial chamber judges ay ulyanin, parang sa Pilipino pa, sa tayo ba ulyanin, hindi malimutin o ano, Alzheimer's o whatever. Yan ang nangyari kay Tatay Digong. Sorry. So dahil doon, mismo yung korte, maliban na lamang sa isa sa tatlong judge, ay nagsabi, taas ang sinabi, wala sila magawa kundi isuspindi muna until further notice. Ang tanong, matutuloy ba ang trial? Alam naman natin na sa mga katandaan, 80 anyos, lalo na yung matanda na na-depress sa mga problema. Gaya ng nanay ko, nung nalaman niya na disbar ako, bagsak, hindi na nakarecover. So si Duterte, sinabi po na walang duda ng mga judges, yung majority na judges, pati yung dissenting judges, ay conforme sila na mayroong tinatawag na cognitive failure. Ibig sabihin ng cognitive failure ay may failure siya sa malimutin na siya. Hindi na siya marami siyang hindi makilala. Kapag malimutin na po siya, ang ibig lang po sabihin diyan ay wala sa tamang isip, walang sound mind. Kung walang sound mind, hindi siya makapagdepensa. So ang taong malimutin ay hindi na makapagdepensa sa sarili. So kung ganun ang sitwasyon, ang tanong muna, sagutin muna natin ang utang kasi marami nagdududa. Yan ba kaya ay totoo? Ang sagot ko dyan, totoo po yan. Good morning, so si Amy Barrera, no? Totoo po ni Ernie, Danilo Itorma. Totoo yan sapagkat po, ang judge nagsabi, hindi pa nga po motion, nag-motion din ang mga abogado ni Duterte, pero nakabase pala yan kay sariling doktor ng ICC ang tumingin. So in other words, confirm yan na totoo na ganun ang problema na ulyanin. At kung ulyanin na hindi na makakilala, kagaya sa kapatid ng tatay ko, mas matanda sa kanya, hindi na nga ako kilala. Kung sa sitwasyon ng tao na gano'n na hindi na siya nakakakilala ng mga kahit anak niya, kahit kapatid niya, hindi niya nakilala. Uh,
Nawala po tayo ha. Hindi ko alam kung bakit gano'n naman. Nawala na naman tayo. So, ang ating pag-usapan lang po ay yung katotohanan na nagdesisyon ang ICC Pretrial Chamber Judges na itigil na muna pansamantala ang tinatawag na paglilitis kay Digong Duterte. At sabi ng korte ay mayroon siyang problema sa cognitive function ng kanyang isipan. Ano ibig sabihin cognitive? Cognition, pagkakaintindi. At ang pinakamalapit na salita yan sa Tagalog ay naging ulyanin. Kung naging ulyanin ay hindi niya na makilala. Ang sabi nga, hindi niya makilala yung mga malapit na tao sa kanya. Kagaya nga sabi ko kanina, bago namatay ang ating live stream, kaya rin sa kapatid ng tatay ko, na sa tatay ko, hindi niya kilala. At magno-90 niya anyos na yung tita ko, kapatid ng tatay ko. So, ngayon, hindi naman ibig sabihin 90 years old o 80 years old, pero mas bata pa naman si Duterte kaysa tatay ko. Pero tatay ko ay meron pa rin cognitive response. Kilala pa niya rin ako kahit na mag-usap lang kami sa messenger. Ngayon, anong sitwasyon kapag ang tao po ay hindi nakakilala? Ano ang gagawin ng korte? Siyempre, tingnan mo naman yan. Tatanungin mo, ikaw ba, pag binasahan siya ng kaso, ikaw ay kinakasuhan na pinatay mo ang 30,000 na mga biktim sa pamamagitan ng paggamit ng mga pulis at para may papatupad mo ang iyong pulisiya kung saan ito ay iyong sinasagawa sa iyong pakay na mawawala ang droga na problema sa Pilipinas. Yan. Sasabihin halimbawa, ngayon, kung hindi nakakaintindi si Duterte sa binasahan siya na gano'n, anong mangyari? So, hindi na ngayon masusunod ang pinakaunang obligasyon sa ilalim ng Rome Statute at saka ibang criminal law na kailangan mabasahan ng kaso at maintindihan ng binabasahan ng kaso ang kasong binabasa. Ngayon, kung gano'n malimutin, paano maintindihan ni Duterte? Kung hindi niya maintindihan, bawal magpapatuloy ng trial. Kasi nga hindi na maintindihan. Ngayon, kahit sa Pilipinas, ang tinatawag na due process ay nagre-require na dapat maintindihan ng akusado ano ang inaakusa sa kanya para maging matatalino ang kanyang mga depensa. Para kung talagang hindi siya guilty, may lalabas niya ang kanyang mga depensa. So ngayon, kung ang tao ay ulyanin, siguradong hindi siya makapagdepensa at bawal na bawal yan. At dahil sa ganoon, mismo mga judges ng International Criminal Court, maliban lang sa isa, kay Sofia Liera, ay nagdesisyon na pansamantala itigil muna. So, dahil dito, galit na galit po yung mga human rights groups, yung mga pamilya ng biktima, yung mga sumusuporta sa mga pamilya ng biktima na namatay sa anti-drug campaign sa panahon ni Duterte, ay sobrang galit. Ngayon, kulang na lang nila isigaw sa buong mundo na sinisisi nila ang International Criminal Court. In other words, parang walang pagkakaiba kung ikumpara mo ang International Criminal Court kaysa court sa Pilipinas. Kaya nga sabi ko nga ang position ko talaga yan dapat sa Pilipinas na kinasuhan si Duterte, hindi doon sa ibang bansa. Kung sa Pilipinas, malay mo baka hindi pa siya na lagay sa sakit sa utak na magiging ulyanin. Kasi marami siya nakikita mga tao, mga bisita dito. Doon,
makapasyal lang sa kanya, anak niya, kanyang dating asawa, at saka kanyang sinasabi natin na live-in partner na si Hanelet Avancenia. So, pag wala namang inspiration ng tao, alam niyo naman yan. Kung walang inspiration ay lagi siyang nadidepress. At yung depression ay makakatulong sa paglala ng sitwasyon ng isang tao. At dahil dyan, ito na ngayon ang problema. Ang sinasabi ng korte, ito po ay suspended until further notice. So, sinasabi nga na mayroon ng isang akusado dyan sa International Criminal Court na hanggang ngayon ay hindi magtuloy-tuloy ang trial. Sapagkat hanggang ngayon po ay ulyanin na rin. Matanda-matanda. Inaantayin lang pang mamamatay siya sa loob ng kulungan. Dahil po, ay hindi ayaw naman siya tanggapin sa bansa kung saan siya nanggaling. Ayaw naman siya tanggapin ng kahit sinong bansa. Kaya, persado po ang International Criminal Court na ilagay lang siya sa loob ng kulungan habang inaalagaan ng International Criminal Court ang pangangailangan niya sa pagkain, pangangailangan sa gamot hanggat sana ito ay nagdadasal na sana ay babalik ang utak ng tao, isang akusado, hindi po ito si Duterte. So kung gano'n na mangyari kay Duterte, ano na lang ang mangyari? Titigil siya doon sa ICC at papakainin basta hindi alam siya mamamatay. At siyempre, bibigyan ng ICC ng doktor hanggat sa maibalik ang kanyang normal na isip at hindi na siya magiging tinatawag na ulyanin. So, yan po ang problema sa ngayon. So, whatever it is, if that is so, then namalungkot yan at hindi naman maidepensa ni Duterte kanyang sarili. Kasi hindi nga ayaw pumayag ng korte na gano'n ang sitwasyon. Kaya, anong gagawin natin dito? Para ka man kay Duterte o kontra kay Duterte, mas maganda magdasal tayo para kung sa mga pabor kay Duterte, total nakikita ko naman ang sitwasyon na mananalo siya kasi kulang talaga na ibigay. Kahit ano sabihin mo, kahit nandun pa si Roy Nagarma bilang testigo laban sa kanya, hindi ko nakikita na magkaroon ng ebidensya para sabihin natin na proof beyond reasonable doubt ang pinag-usapan na ebidensya. Sa inyo naman na mga kontra kay Duterte, ipagdasal nyo rin na maibalik ang kanyang state of health na yung hindi na siya magiging malimutin para naman ay kung talagang guilty si Duterte, matutuloy yung trial at mapaparusahan. Nevertheless, the truth of the matter is, ito na ngayon. Ulyanin si Duterte. Kaya, tingnan lang natin, malay mo, baka maggamot. Kasi nung nagdesisyon ang korte, inutos nila ang sarili nitong doktor at ang doktor nito ang tumingin kung ano, rekomendasyon ng doktor yan. Doktor ng ICC. So, ladies and gentlemen, hanggang dyan na muna tayo at magandang umaga po. At sana mag-like kayo, ay i-spread ninyo, i-endorse ninyo sa inyong kaibigan itong ating channel kasi ang ating channel po ay dedicate ko po to para sa bayan. Ito po ang gagamitin ko pong bihikulo para mangampanya. Hopefully, lalakas ang aking kampanya na gusto ko maging presidente sa Pilipinas para naman ako lamang po ang makapagbibigay ng tamang pagbabago na kahit mamamatay na tayo, ay wala nang maaping Pilipino. Magtuloy-tuloy na po yung tinatawag na kaunlaran sa ekonomiya at kaunlaran sa katahimikan
kaunlaran sa kalayaan at kaunlaran sa katarungan. Yan lamang po. Kaya, let us pray for each other. And I'm praying for myself. Natatagal ako at siswertihin ako at maraming tao maniwala sa akin. At hopefully, sa pamamagitan ng pag-subscribe na sa akin, at kung dadaming subscribers ko, pag umabot ito 30 million, halos sigurado ko naman nanalo kong presidente. Pag manalo kong presidente, good for you, good for all of us. Okay? Yan naman po ang aking pakiusap. Si King Fresco, napasarap na ang buhay ni Tata Digong o pinapakain ng ICC yan, libre. At doktor ng ICC, libre. Lahat libre. Yung abogado niya, ayon sa batas ng ICC, ay libre. ICC nang babayad. 2 milyon minimum ang binabayad sa peso sa kung maging abogado ka dyan sa ICC. 2 milyon ang bayad sa iyo kada buwan. Na ibang bigat, Romel Bingson, si Mamerto Lawrence, sayang ang talino mo. Totoo. Nang dahil lang kay Digong, bakit masasayang? Batas po ang aking pinaglalaban, Mamerto. Wala pa akong pakialam. Kung sa tingin mo ay mali ako, well, I have to say to you frankly that what I'm saying and what I'm telling you is the most correct and the only correct way. Huwag ka maniwala sa mga sigaw at mga ihip ng mga marites. Walang ibang agenda kundi gusto mamamatay si Digong. So Squishy, totoo na naginip ka na naman. Mas libre naman na yung naginip, Squishy. Bakit hindi tayo managinip? Hindi yan makabalik na ng Pinas sa tingin ko. Sa totoo, ikaw naman, state of health niya, payat na payat. Ni Net Soriano, taktika lang nila yan. Kung taktika, hindi po pwede masabi natin ni Net Soriano na taktika. Alam mo bakit? Ang ICC kasi hindi yun, stricto yun. Sobrang stricto ko yun kaysa judge natin sa Pilipinas. Hindi sila pwede maguguyo. Doktor po ng ICC tumingin sa kanya. Cassandra Daisy, hindi na siya competent to stand trial. Si Beth Hoven, Tuazon, magagalit nga kahit ano man isa ka sa mga biktima ng Duterte, war on drugs, magagalit talaga. Wala ka magagawa yun. Talaga magagalit ka. So sa Rogar, yung hindi biktima ng mga adik, galit kay Duterte, paano naman ang biktima ng mga adik na mayayaman, may hustisya kaya? Dapat lang na patayin sila. Garden Ferry, mas gusto ng ibang tao ang mga addictus, binidictus. At yan ang kasalanan talaga ni BBM, ang traidor. Kaya pag ganon si Tatay Digong, wala, baka addict man kasi si BBM . Ano bang katuwiran diyan? Makatarungan ba yan? Ipapabilanggo ng addict ang hindi addict? Walang fentanyl. Sabi niya may fentanyl daw. Ilang buwan na diyan nakakulong, wala namang fentanyl na hiningi. At hindi ka makahingi ng fentanyl sa loob. Kaya nga, nang hina siguro, baka sabihin niya, hindi. Talaga ng fentanyl, kita mo, naging malimutin na. Si Sarugar, dami kasing galit sa'yo. Kasi sinasabi mo, ang totoo, doktor, mahiyaan mo sila magagalit ko. Yan naman totoo. I don't care po kung magagalit kayo sa akin. Hindi niyo naman ako pinapakain, di ba? Good morning po, Sir Toto Kausing. Yes po, totoo po yan na hindi may kakaela si PRD malimutin na at imagine 80 years old. Kana tapos ang detention. Detention nakatira, ang moral life ay ang moral niya na bumaba. Tama po kayo. Si Adam said, good morning po Adam, long time no see. Cassandra Daisy, 80 years old na nakulong. Sino ang hindi makademensya? By the way, naalala ko yung pinatulungan mo sa amin, naibalik niya sa kanyang lupa. Si Sarugar, maayong aga, Doktoto, Tirador, ikaw ang tunay na nagsasabi ng totoo. Wa isang cover from full-blooded Ilonggo, South Cotabato. Cassandra Daisy,
tapos na ang kaso. Yan, kulang lang sabihin. At kung hindi makagaling, talagang tapos na ang kaso niya. Mapipilitan ang ICC na ilabas na lang siya. Danilo Itorma, ha- ha- halata ka na Duterte, boy. Ano kung Duterte? Ako, kampihan ko lang ang kanyang kasakitan. Ano ba masama? Ano kung Duterte, di ba? Bahala kung anong impression ninyo sa akin, basta nagsasabi ako ng totoo at ah, batas lang ang sinasabi ko. Magsasabi ka, mga bobo, mga DDS. Paano bobo? Kayo yung bobo. Oh, Amy Barrera. ah, Tapos sino pa? Ah, si Birds Fresco. Nagpapasarap na buhay ni Teddy ko. Napakasarap ng buhay niya talaga, pero hindi mo naman feel kasi ulilyanin ka rin. Wala rin. Hindi na mababawasan trilyon ninakaw niya. Oh, wala ata, hindi trilyon po ninakaw ni Digong. Ang ninakaw trilyon si BBM po, squeezy. Sa blood control pa lang. Kahit sabihin natin na naninakaw nila. Trilyon. Paano naging trilyon? Wala naman tayong ebidensya. So, Rodi Rabi, Raymond Lakidaw, boss, salamat sa katotohanan lang. Pastor Rodi Rabi, God bless. Si Gerlit Benitez, sana attorney Toto Kausing, wala na kahit po kayong kinikilingan. Fair lang po. Fair lang naman ako. Wala akong kinikilingan. Binibira ko rin sila ni Sarah at saka Digong. Pag dapat birahin, di ba? Humahanga ako sa iyo noon, pero parang, hindi po ganun, Jeras. Ang kinahangaan mo lang pala para birahin ng tao. Mali po yan. Tapos yung hindi birahin si BBM, yan ang gusto mo mangyari. Okay lang po yan, Gerlit Benitez. Wala problema yan. Salamat naman at nahangaan ka na mahanga sa akin minsan. At wala tayong magagawa kung hindi ka na humanga sa akin ngayon. Dahil sa gusto mong nakikinig ka sa mga marites na vlogger. Ginaline Isaac, Memerto Laurente, bakit si Katoto nasa tama lang sa freedom niya? Po yan, kaya wag mo siyang pangunahan. Kung ayaw mo di kay Duterte, walang makikialam sa iyo. Tama. Squeezy, ako, adik party list. Cassandra Daisy, cling majority system tayo. Kung majority system tayo, kulong na siya, competent ang gusto nila si Saldico tulungan di ba? Gusto niya si Saldico, gusto niya si Romualdez, gusto niya BBM, na dami nang ninakaw, gusto pa na si Diskaya, gusto pa na si Bryce, depensan pa si Bryce, anong klaseng senator yan? Pero dirabi magaling ang abogado ni Digong, mahusay strategy sa batas. Fire, Gothenburgen sa mga Pilipino dyan sa Germany. Attorney Kausing, hindi ka naman nakakatulog. Di bali po, Katupa Vlog, mahina talaga si BBM, sabi nga niya, sabi nga ni Duterte, kapag hindi pumatay, huwag ka na maging presidente. Romel Bingson, Direk Dr. Toto, ang mga baluktot isip, galit sa katotohanan. Tama po yan. Narihong, tama ka idol. Ang problema ay sobra namang dami ng mga masasama hanggat sa sistema natin ay ganito. So Mike Swartz, ano po ba na sa tingin nyo, ma-dismiss po ba? Wala na kung ikaw sa tingin mo ba gagaling? Kung hindi siya gagaling, ma-dismiss na ang kaso. Yan lang po. Pero mukhang gagaling pa ba? Okay, Cassandra Daisy, sabi ng tita ko na sa ibang bansa, flood control scam ang topic ng talagang flood control ang gito mo. Yan talaga nagdulot ng hiya sa mga Pilipino sa mundo, yung flood control na yan. Sige, magandang umaga po at humihiling ako sa inyo na paramihin natin itong yung channel natin para maraming member sa channel natin at mananalo tayong presidente sa 2028. Maraming susuporta. Gagawin ko jury system na ang sistema ng katarungan sa Pilipinas.
Ang maghuhusga na lang po ay mga tao, hindi na po yung mga judge na madaling impluwensahan, madaling bilhin at madaling tatakutin. At ang mga piskal ay hindi na yung piskal, kundi special grand jury na. Ang grand juries ay laglagay tayo sa bawat probinsya, bawat lungsod ng grand jury. Sila po magbuto-buto, 25 ang kanilang membership. Pag tuwing may huli ang pulis o may kakasuhan, sila magdesisyon kung dapat bang sampahan ng kaso sa korte ang isang akusado na nahuli o hindi. Kagaya niyan, may hinuli, tinaniman ng pulis ng droga. Dalhin ngayon sa grand jury. Ang gagawin ng grand jury ay palabasin ng pulis, interviewin nila yung hinuli nila. Tapos ang pulis tatanungin nila. So with that, magbuto-buto, kung majority 13 votes, ay ikakasuhan na yung tao. Pero kung below 13, palabasin ng tao. Ganun po yung sistema ng jury, ng justice system na ipaglaban ko na itatayo pag ako'y presidente. So, squeezy, baha. Di okay lang yung baha, madali lang yan. At least ang baha sa Davao ay hindi tinuklap yung mga flood control projects ni Pulong. Fire, Philippines was once a peaceful country. Come a president who has done nothing for the country, only shame. At tapos Romualda Valerio, good morning, Tinatoto. Bayaan mo po mga makitid po ngitindi. Importante kaming tunay na patas ang makinig sa iyo. Salamat po. Fire, BBM only brought shame and destruction. Tama po. Liams, good idea po. Manuel Castro, hindi pagkakaila na matalino si Dr. dahil nakita niya ang mga pangyayari sa hinaharap dahil sa bulang kristal sa ulo niya. Okay. Kita mo, wala nga buhok, di ba? Oh. So, Manuel Castro, BBS Las Vegas, ang the best flood control project yung sa Davao. Yeah, totoo yan, pinaka-the best po yan. So, hanggang dito lang muna tayo at magandang umaga po sa inyo lahat. Sana kasihan tayo ng Diyos sa Lunes na ito.